Holy Night. Yeah, remember that song? Oh Holy Night. Now, bigyan ko lang kayo ng mga trivia tungkol sa awit ng Oh Holy Night. Alam niyo ba na ang Oh Holy Night na awit ay naisulat noong 1847? Oh, sino pinanganak noon? 1847. Nang isang nagngangalang si Placide Cappeau. Everybody say Placide Cappeau. Si Placide Cappeau, no, ay kinausap ng isang pare. 1847. Yung pare, gusto niyang mag-produce ng isang bagong kantang pampasko. Nasa bayan nila, itong si Placide Cappeau, isang mahusay na poet. Anong poet sa Tagalog? Makata. Ayun. Isang mahusay na makata. Pero itong si Placide Cappeau, mga kapatid, hindi Kristiyano. Hindi nag-church, no? In fact, hindi siya naniniwala kay Jesus. Yan ang kanyang background. Malayo siya sa Panginoon, hindi siya nag-church, pero isa siyang magaling na makata o poet. So, nakilala siya nung pare, kinausap siya kung pwedeng sumulat ng tula batay sa Lucas chapter 2. Luke chapter 2, yung kwento ng kapanganakan ni Jesus. So, sumulat si Placide. Alam nyo, gumawa ng tula si Placide. Nagustuhan ni Placide yung kanyang sinulat na tula. Kinausap niya yung kaibigan niyang magaling na composer na lagyan ng musika, yung tula niya. Yung composer niya, na kaibigan, hindi rin Kristiyano, hindi rin nag-church, pero mahusay na composer, silang dalawa ang bumuo ng awit na Oh Holy Night. Now, naging sikat ito sa Roman Catholic Church. Lahat ng simbahan kinakanta ito, Oh Holy Night. Nung malaman ng mga taga-church na ang sumulat at kumompose ng musika ay hindi pala taga-church, hindi pala Kristiyano, hindi naniniwala kay Kristo, gusto nilang ipapatay ang awit na ito. Gusto nilang ipatigil ang pag-awit ng kantang ito. Pero nung na-realize nila kung sino ang sumulat, huli na ang lahat. Ano ibig sabihin? Sikat at tanyag na ang awit na Oh Holy Night. Ayan. Kaya hindi na mapigilan. Sumikat na siya. Alam niyo pa ba, isa pang trivia tungkol sa Oh Holy Night. Noong 1906, ang unang nag-imbento ng radio, nag-broadcast sa radio ng AM, ay nagangalang si Reginald Fessenden. Yan. The first voice of radio. Isang Canadian. Ayan, may mga bisita tayo, mga kababayan ni Reginald. No? Si Reginald, isang Canadian, ay ang unang nag-broadcast noong 1906 ng radio. Right? Alam niyo ba, nung una, sa garahe lang niya, meron siyang generator, mga wiring, nung nakapabroadcast siya, alam niyo ang una niyang musika na pinatugtog, 1906, sa airwaves, Oh Holy Night. Kasi Christmas Eve nun, nung na-invento niya ang radio. Right? 1906. Kaya napakasikat itong kantang ito, mga kapatid, no? So, picture natin, balikan natin 2,000 years ago, nung ipinanganak si Jesus. Alam natin na si Maria ay isang teenager. Right? Teenager. Wala pang 19. Ang duda nga ng mga Bible scholars, mga 16, 17 lang. Teenage girl, nabuntis sa pamamagitan ng banal na spirito. Now, mga kapatid, nung unang panahon, ngayon nga lang ngayon lang, pagdalaga ka, 16, 17, at nabuntis ka, ano kaya mangyari? No? Sa bahay, ano kaya mangyari sa bahay? Tahimik kaya? Baka gulo. Gulo mangyari sa bahay, correct? Yan, no? Sabi na, hindi pwede, pastor! Kita mo, tutol ang sanggol. Hindi pwede akong ipanganak sa isang magulong environment. Kaya sabi na, no? Siguro lahat ng mga kapitbahay mag-uusap-usap, chichismisan yan. Mga kapatid, yan ang nangyari kay Maria. And, ang kanyang mapapangasawa, isa ding teenager, no? At ano ang kwento sa Bible? Nung siya ay bago siya pinanganak, naglakbay sila sa isang donkey. Right? Anong Tagalog sa donkey?
Buriko. Can you imagine? Sasakay ka ng kotse, ang pangalan, Buriko. Bibili ka ba ng kotseng Buriko? Hindi, pangit, di ba? Buriko, mga kapatid. Right? At alam nyo ba gaano ka haba ang nilakbay ni Jose at ni Maria? Na nagbubuntis to, manganganak na. Around 175 kilometers. Alright? Now, isipin nyo, Pastor, gaano kalayo yung 175 kilometers? Alright. Mula dito hanggang Bagak, Bataan. Sinong taga Bataan dito? Wala. Ulitin ko. Mula dito hanggang Villasis, Pangasinan. Sino nakakaalam ng Villasis? Alan, alam niyo yan? Yes, ganun kalayo. No? Mula dito hanggang San Narciso, Zambales. Sino mga taga Zambales? Wala rin. Sige. Mula dito hanggang Gumaca, Quezon. Sino nakaalam ng Gumaca? Wala din. Mula dito hanggang Tagaytay. Sino nakaalam ng Tagaytay? 4 na balik. Tagaytay, 1, 2, 3, 4. 4 na balik. Tagaytay. Buntis, 9 na buwan, Buriko ang sakay, no? Can you imagine? Tapos baka alam mo naman ang hayop maglakad, di ba? Maalala ko nung unang nagbuntis si LV sa aming unang anak, dinala ko siya, madaling araw, sakay, takbo sa Perpetual Hospital, sakay ang aming 20 taong gulang na Mitsubishi Galant, no? Na yung mga tapaludo may butas, yung sahig may butas. Minsan dinala ko sa shop, may ahas na 4 na baby na ahas. Yung pala binahayan na ng ahas yung kotseng yun. Kakarag-karag. 20-year-old na kotse. Right? First panganak ni LV. Yun nga, matagtag na eh. Eto pa, Buriko. No? 175 kilometers. Pagkatapos mga kapatid, ayon sa Biblia, at sa mga Bible scholars na nag-aral, ipinanganak si Jesus malamang daw sa isang, sabsaban, sa kuweba. Picture nito. Something like this. Parang kuweba. Na tinataguan ng mga hayop pag merong bagyong Ruby. O Yolanda. Yung mga hayop na walang nag-aalaga, dun susukob sa mga kuweba-kuweba. Malamang daw, sabi ng mga Bible scholars, ganun ang napuntahan at pinanganakan ni Jesus. Hindi yung mga nakikita natin sa picture sa mall ng mga Belen, nakatulad nitong picture na ito. Yan. Hindi ganon. Malayo. No? Yan, picture natin, Belen, may parol pa, no? Atras-atras. Balik. Kuweba. Kuweba, mga kapatid, gilid lang ng bundok. Malamang pinanganak. So, taguan ng mga hayop. Ano ibig sabihin nun? Marumi. Right? Sino sa inyo pinanganak na may anesthesia? Nanganak na may, di ba? Greta, meron anesthesia? Normal. Ha? Anong tawag dun sa injection? Para hindi masaktan sa papanganak? Epidural? Ang karayom, gano'ng kahaba? Ha? Epidural. Yun, sa spine. Para walang sakit. Ganun ka. Walang ganun si Maria. So, ano ibig sabihin nito? Yung kuwebang yan, puno ng mga dumi ng hayop, no? At nang iwan ng mga hayop, tapos malamang maingay. Sigawan, scream, ang sakit unang panganak. Hindi kaya madali yun, di ba? That's the most painful of all. The first time. No? And, itong song natin, ang sabi, Oh, Holy Night. Awitin nga natin, no? Samahan nyo nga ako. Basahin natin yung teksto. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Tuloy. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Stop. Diyan lang muna tayo.
Yan ang gusto kong bigyang diin sa umagang ito. Yung sinabi ng tula, ng awit, a thrill of hope, the weary world rejoices. No? Bakit mga kapatid? Kung titingnan natin ang mundo natin ngayon, bagyo, sunod-sunod, Yolanda, Ruby, Glenda, Henry, ano pa mga pangalan, hagupit, ekonomiya, problema sa politika, agawan sa isla, sa dagat, ano ba yan? China Sea, Philippine Sea, mga tensyon sa bahay, sa mag-asawa, no? Ayon pa sa tala, isa sa bawat 3 tao ngayon sa buong mundo, may matinding karamdaman. So, anong ibig sabihin? Anong mundo meron tayo ngayon? A weary world. No? Isang mundong pagod na pagod, hirap na hirap, struggling. And yet, ang maganda sa awit na ito, etong sinabi, a thrill of hope, the weary world rejoices, mga kapatid. Sa isang mundong punong-puno ng sigalot, kabigatan, problema, maaring sa iyong personal na buhay, sa iyong mga relasyon, sa tahanan, sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, itong mga kahirapan sa mundong ito, ang sabi sa Bible, sabi sa awit, a thrill of hope. And then, in this weary world, you will learn how to rejoice. No? You will learn how to rejoice. Bakit mga kapatid? Ba't sinabi ng awit na ganun? A thrill of hope. The weary world rejoices. Kasi nung pinanganak si Jesus, balitang-balita na, siya na ba? Siya na ba yung Misaya? Siya na ba yung tagapagligtas na magbabalik sa atin sa Diyos? Kaya, nung ipinanganak si Jesus, kahit na ang mundo noon ay madilim, ang mundo noon, katulad ngayon, ay may kabigatan, paghihirap, ay merong thrill of hope. Ayan. Merong katiting o excitement na merong pag-asang darating. Sapagkat kung si Jesus na nga ang tagapagligtas, yung ipinanganak, nung unang panahon mga kapatid, the weary world rejoices. Yan, ganda ng pagkagawa ni Placid ng tula, no? The world rejoices. Bakit? Sinasabi ng awit, katulad ng sinasabi ng Biblia, kapag si Kristo ay nasa buhay natin, kapag si Kristo ay nasa mundo natin, everything changes. Lahat ay magbabago. No? Ito rin ang karanasan ni Jeremiah. Basahin ninyo sa Lamentations. Alam nyo, yung aklat ni Jeremiah, sinulat, ay ang title Lamentations. Anong ibig sabihin ng Lamentations sa Tagalog? Panaghoy. No? Alam nyo yung panaghoy? Ibig sabihin, sa kalungkutan mo, ito yung iyong tagoy, Ito yung iyong lament. Ito yung iyak mo. No? Daing. So, itong aklat ng Lamentation ay tila baga daing ni Jeremiah dahil sa kahirapan na dinadanas ng mga kababayan niya bilang mga Israelita. Lamentations. No? Sa gitna ng kahirapan, nagtumataghoy, dumadaing si Jeremiah, pagdating mga kapatid sa verse 20, nagbago mga kapatid. Verse 20 ng Jeremiah. No? Basahin natin. Okay? Ito, verse 20, nagpalit siya mula sa daing, nagkaroon siya ng pag-asa. Basahin natin. Everybody, I will remember them. And my soul is downcast within me. Naalala niya yung mga kahirapan, mga problemang dinadaing, yung korupsyon, yung kabaluktutan, yung pagnanakaw, yung kasiraan sa lipunan. Sabi niya, my soul is downcast. Nalulumbay ang kaluluwa ko. And then, ito ang pagbabago, basa. Yet this I call to mind. Sandali lang. Ano ibig sabihin ng this I call to mind? Ano ibig sabihin ng talatang yon, nung phrase na yon? Ang ibig sabihin ng this I call to mind, tinawag ko sa aking kaisipan. Tinawag ko sa aking alaala. Meaning, alam ko to. Pero hindi ko to lagi iniisip. So, I call to mind. Ibig sabihin, isang katotohanan na alam ni Jeremiah na hindi niya malimit iniisip, pero ngayong panahong ito ng kalungkutan, I call to mind. Tinatawag ko sa alaala ko. Basa. Anong tinawag niya? And therefore, I have hope. Itong bagay daw na inalala niya sa isip niya muli.
Nung naalala niya, nagkaroon siya ng hope, pag-asa. Ano yun? Basa, everybody. Ano yung inaalala niya na nagbigay sa kanya ng hope? Everybody? Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Naalala niya na ang habag ng Diyos walang hangganan. Naalala niya na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Naalala niya na ang biyaya ng Diyos ay bago araw-araw. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa. Tuloy, basahin natin. Ano pang sabi? Verse 24. I say to myself. Ano ibig sabihin ng I say to myself? Para ding I call to mind. Ang ibig sabihin nun, inalala ko. Naalala ko. O, anong inalala niya? Basa, everybody. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Now, ano ibig sabihin nito? The Lord is my portion. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos daw, malala niyo ang ibig sabihin nito, tinutukoy nito, nung panahon na nasa wilderness ang Israel, wala silang makain, binibigyan lang sila ng Diyos ng mana araw-araw. No? Yun ang tawag nila, portion for the day. Kumbaga pa, rasyon. The Lord is my portion, yung rasyon ko. No? So, nung malala niya, ano sabi? Nagkaroon siya ng pag-asa. So, mga kapatid, ang nais kong i-share sa inyo, mula sa awit na O Holy Night, ay ang pangako na kung si Jesus ay nasa buhay mo at ang buhay mo ay ibinigay mo sa Panginoong Jesus, hindi na magbabalik sa dati ang buhay mo. Magbabago ka. You will have hope. Alright? Bakit mga kapatid? Number 1, in your notes. Because kapag ang buhay mo ay nasa Panginoon at si Jesus ay nasa puso mo, a new day with Christ brings exactly what you need. Sulat nyo. Exactly what you need. Kapag ikaw na kay Kristo, bawat araw, you will have exactly what you need. No? Anong kailangan mo? Right? Yan ang maganda sa buhay sa Panginoon. Kayo ba meron ng Christmas list? Nagbigay na ba kayo kay Papa, kay Mama ng list niyo, mga bata? Kayo, anong mga wish niyo ngayong Pasko? Right? Now, malamang karamihan sa gusto niyong matanggap sa Pasko ay mga wants. Ang sabi sa Bible, Christ will give you exactly what you need. Hindi want, kundi yung needs mo. No? Sapagkat yung wants natin, kalimitan, iba sa needs natin. Pero ang mabuting balita, kung ano yung kailangan natin, the Bible says, God, through Christ, will give us exactly what we need. Basahin natin, Lamentations 3. Ano sabi niya? I say to myself. Sandali lang. Ano ibig sabihin ng I say to myself? Everybody say, inalala ko. Yun. Kalimitan mga kapatid, wala kang kausap na pastor o counselor. Correct? Mag-isa ka sa buhay, sa trabaho, sa opisina, no? Sa paglalakbay, nag-iisa ka. Tapos may bagay na nangyaring hindi maganda. Anong kailangan mong gawin? Tatawag ka kay pastor, wala kang load. Te-text ka kay pastor, hindi makasagot si pastor, wala siyang load. Anong gagawin mo pag ikaw nag-iisa at may nangyaring kadiliman, kabigatan sa buhay? Eto, sabi ni Jeremiah, I say to myself. Ibig sabihin, kausapin mo sarili mo. Sino sa inyo minsan kinakausap sarili nila? Naranasan nyo na yan? Kinakausap niyo sarili niyo? Di ba? May nagbully sa'yo sa eskwela. Hindi ka magaling sa math! Bobo ka! Hindi ka naman makalaban kasi malakas si bully. Anong gagawin mo? Quietly, in yourself, you say, God loves me.
Ginawa ako ng Diyos, may purpose siya sa akin. Hindi totoong bobo ako. May alam ako, may galing ako, may husay. Di ba? You talk to yourself. Hindi ako papa-apekto sa bullying ito. Di ba? You talk to yourself. Kasi kung hindi mo kausapin ang sarili mo, mabubuang ka. No? Papatol ka sa bully, magagalit ka, gaganti ka. O, di ba? So, ang sabi, ang sikreto is you what? You talk to yourself. You remind wala si pastor. Saan si pastor? Discourage ako. Walang mag-encourage sa akin. Minsan walang mag-encourage sa iyo. What do? You talk to yourself. Right? Yan ang ginawa ni Jeremiah. Basahin natin. Ano sabi niya? I say to myself. Ano sabi niya sa sarili niya? The Lord is my portion. Ano ibig sabihin nun? Naalala niya na yung mga Israelita, nung nasa wilderness kasama si Moses, araw-araw nagpapadala ang Diyos ng porsyon o rasyon ng pagkain nila. No? At ang sino mang nagdadami ng, yung alam niyo yun, pagka may binigay na relief goods, ang ginagawa ng iba, sabihin, isang bag lang, bawat pamilya, correct? Anong ginagawa ng iba? Ako nakukuha, pamilya, kapitbahay ko, 3, 4. Marami kaming pamilya, 5 kami. Anong ginagawa? Tapos tinatago sa kaban, di ba? Itatago. Alam nyo, nung unang panahon ni Moises sa wilderness, kapag sinong pamilya kumuha ng higit na isang portion, pagkadating ng gabi, sira na yung pagkain. Parang sinasabi ng Diyos sa kanila, I will give you exactly what you need. Huwag kang magkamkam. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapikin mo, sabihin mo, huwag kang madamot. Di ba? Huwag kang maramot. God will give you exactly what you need. Right? Pagka sinobrahan mo, ano mangyari? Masisira lang. So, dahil sabi niya, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Ayan. I will wait for Him. Okay? I will wait for Him. Tama na ang rasyon mo for today. Malala niyo yung nagturo si Jesus ng prayer sa New Testament? Anong turo niya? This is how you should pray. Give us this day our daily bread. Hindi naman sinabing, give us this day our weekly bread. Diba? Ang sabi ni Jesus, you just asked for what you need for each day. Bakit gusto ng Panginoon na magbigay daily portion, give us this day our daily bread? Alam niyo bakit? Kasi gusto ng Diyos, umasa tayo sa Kanya araw-araw. Right? Pansinin niyo, pag yumaman ng Israel, basahin mo ang Bible sa Old Testament, tuwing yumayaman ng Israel, doon sila lumilihis sa Diyos. Nakakalimot. Hindi na tumatawag eh. Isang linggo, isang buwan, ang yaman na eh. Busog eh. No? Isang taon, 5 taon, hindi tumatawag hanggang sa nangasira mundo. Right? Tingnan mo sa kasaysayan natin ngayon. No? Kapag nagsisimula pa ang isang bansa, isusulat nila sa kanilang konstitusyon, sa kanilang pera, in God we trust. Pag yumaman na, bawal na mag-pray sa eskwelahan. Bawal na mag-pray. Bawal na mag-usap tungkol sa Bible, sa subject sa klase. Nakikita niyo ang tendency? Pagka masyado ng mabusog ang tao, nakakalimot sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos, you just focus because every day I will provide for you. So you depend on me. Huwag kang makalimot sa akin. Kasi pag nakalimot ka, madidiskaril ang buhay mo. Alright? So, mga kapatid, hindi ko alam kung anong struggle nyo ngayon, dinadaanan nyo. Sinong may problema sa asawa? Pasko na, pastor! Problema pa rin sa asawa, pastor. May problema ka sa asawa? Ang sabi ni Jeremiah, I say to myself, I call to mind. Ano yun? The Lord is my portion. Amen? May problema ka sa kalusugan, medyo nanghihina ka, yung gusto mong gawin, di mo na magawa. Medyo may sakit ka ngayon. Anong problema? Ano sabi? Say to yourself, I call to mind. The Lord is strong in my weakness. Amen? I can do, kinanta natin kanina, I can do anything with Christ in me. Right?
Depressed ka ngayon? Malungkot ka? Malapit na ang Pasko? Alam nyo, maraming mga bata, pag Pasko, masaya. Correct? Pero pag tumatanda tayo, di ba, pag Pasko, hindi lang lagi masaya. Minsan, malungkot. Kasi ang daming inaanak, hindi ko matustusan lahat, marigaluhan. No? Ang daming dapat regalohan, hindi. Napipressure ka. Ang mamahal. Hindi ka makaregalo. So, maraming mga tao, salip na masaya sa Pasko, the worst time. Kasi pressure sa paggastos, pressure pag-party, pressure pambili ng regalo, pressure, mga ganitong bagay. So it's the worst time. Depressed ka kasi Pasko na naman. You say to yourself, you call to your mind, God is already in my tomorrow and He will take care of me. Amen? So that's what you do because He will give you exactly what you need. Number 2, mga kapatid, bakit importante na napakaganda ng mensahe ng awit na Oh Holy Night na tayo ay nasa Panginoon and we surrender our life to Jesus Christ because a new day with Christ brings us hope to keep going. The hope to keep going. No? Bibigyan tayo ng pag-asa na huwag tayong gumive up. Alright? Alam mo, sa buhay, habang nandito tayo sa Pilipinas, hindi po maiwasan na may darating na mga bagyo. Amen? Taon-taon na lang yan. No? Huwag ka na magulat. Ang lakas naman ng bagyong to. Huwag na. Normal na yun sa atin. Amen? Yan ay paalala ng Diyos na pag may bagyong dumarating, problema dumarating sa buhay, anong paalala ng Diyos? Paalala ng Diyos na wala ka pa sa langit. Amen? Nasa lupa ka pa. Pag nasa langit na tayo, ala ng bagyo. Alright? Wala nang problema. Pero habang nandito, may mga bagyo, may mga problema, kabigatan, pasanin, kadilimang mangyayari, at nakakawala ng pag-asa. Pero itong sabi sa Bible, when you are in Christ, He gives you what? The hope to keep on going. Verse 25, basahin natin. Sabi ni Jeremiah, Lamentations 3, The Lord is good to those whose hope is in Him, to those who seek Him, to the one who seeks Him. See? Alam nyo, maraming nagbibigay ng kalungkutan sa buhay natin. No? Kakulangan, kahirapan, problema sa relasyon, right? Trabaho, pamilya. Alam nyo ba ang sikreto para hindi ka mawalan ng pag-asa? Ang sikreto, mga kapatid, kasi talagang may kadiliman sa mundong ito eh. Ang sikreto ay saan ka umaasa. Kanino ka umaasa. No? Lahat naman tayo may dinadaan ng bagyo sa buhay. Amen? Dumarating ang bagyo. Anong sikreto ng mga bumibigay at nawawalan ng pag-asa, naglulupasay, at nabubuang sa problema, at yung mga matatag at laging matibay at may pag-asa? Anong kaibahan? Kung kanino sila tumitingin, umaasa. Right? Pagka binigay mo ang pag-asa mo sa pera, no? May magandang commercial ngayon, di ba? Nakita niyo yung commercial na nag-iipon siya, marami siyang piggy bank sa kanyang kwarto. Nakita niyo yun? May kulay pa, may pink, may yellow. Nakita niyo yun? Ang dami niyang piggy bank. Ang dami niya. Sun Life ata yun, di ba? Sun Life commercial ata yun. Pagkatapos dami niyang piggy bank sa kwarto, biglang lumiit yung mga piggy bank niya. Ibig sabihin, dahil sa pag-iipon niya ng pera, tumaas naman ang gastusin, yung naipon niya, ala ng halaga. Right? So, maraming mga tao maasa sa salapi, umaangat, bumababa ang halaga ng pera. Ang iba naman sa kumpanya nila. Minsan naman, hindi naman matatag ang mga kumpanya natin. Ang iba, umaasa sa isang tao. Pero, kapag umasa ka sa isang tao, tao lamang yan. At may pagkakataon na hindi siya makatugon sa iyong tawag o pangangailangan. Right? Anong punto, mga kapatid? Kapag umasa ka sa maling inaasahan, mawawalan ka ng pag-asa. Ang sikreto is, you put your hope in the right person. No? Hebrews 10:23, ang ganda ng sinabi sa atin. Basa. Let us hold, basa everybody, unswervingly, wag daw nating bitawan,
to the hope we profess. For He who promised is faithful. Kanino daw tayo dapat umasa? Na magbibigay sa atin ng exactly anong kailangan natin? Sa Panginoon. Because He alone is faithful. Alright? He gives hope. No? Dito sa mundong ito, laging may dalang bagyo, problema, pasanin, kabigatan. Pero hindi ka kailangang manlupasay. Hindi ka kailangang ma-discourage. Why? You put your hope in God. And He will give you the hope to keep on. Amen? Number 3, anong maganda sa awit na itong O Holy Night na binibigay sa ating mensahe? It reminds us of how important it is to be for Jesus Christ to come into your life. Why? He gives you exactly what you need. Number 2, He gives you the hope to keep going. And number 3, He gives you the help that you're seeking. Bibigyan ka niya ng tulong na hinahanap mo. Only He can give you the help that you're seeking. Ano sabi sa verse 26 ng Jeremiah 3? Basa everybody? Lamentations 3. It is good to wait quietly. Tahimik ka lang. Wait quietly on the Lord. Why? For the salvation of the Lord. Ang Diyos ang tagapagligtas. Si Jesus na ipinanganak sa Pasko, Siya ang tagapagligtas. Amen? Siya ang magliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan. And Siya ang magliligtas sa iyo mula sa iyong mga kagipitan ngayon. Anong problema meron ka? Saan ka gipit ngayon? Si Jesus ang magliligtas sa iyo. Hindi lang sa kasalanan mo, para bigyan ka ng kapatawaran, kundi mula sa mga kagipitan at problemang napasok mo. No? Ayaw niyo maniwala. Malala niyo si Lazarus, kaibigan ni Jesus? Anong kwento sa Bible? Di ba namatay siya? Namatay siya. No? Ilang araw siya, namatay na. 4 days na siyang patay. 3 gabi na siya sa libingan. Ano nangyayari sa bangkay kapag 4 na araw na? Nangangamoy. Right? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, buti buhay ka pa. Si Lazarus, 4 na araw ng bangkay. Ha? Patay na. Alright? Nangangamoy na. Anong nangyari? Dumating si Jesus, tiningnan ang batong takip ng burol, no? Libingan. Tiningnan sa loob ng bato, at anong sinabi ni Jesus? Lazarus, come forth. Ano nangyari? Gumising si Lazarus. Amen? Nawala ang amoy. Nabuhay muli. Correct? Kung si Lazarus nandito, malamang magsasabi siya sa atin, iba talaga pag si Jesus nasa buhay mo. Amen? Malala niyo yung isang babae? There was a story of this woman na 12 taon nang may problema sa dysmenorrhea. You know? Lagi siyang may issue of blood sa kanya. 12 years na. Okay? Yan ang problema niya. 12 years na. Ang prayer niya, Lord, titigil na ba nitong taong ito? Hindi na naman. Next year, Lord, ito na ba? Titigil na ba ngayong taon? Hindi na naman. O Diyos ko, titigil na ba itong problema? 12 years siyang namumroblema sa dugo. Alright? Nabalitaan niyang parating si Jesus sa bayan nila. Ang kapal ng mga tao, anong ginawa ng babaeng ito? Lumapit, hinipo ang laylayan ng damit ni Jesus. Gumaling siya. 12 years siyang nagsasuffer sa dugo. Gumaling. Anong punto? Kung yung babaeng yun nandito ngayon, malamang sabihin niya, guys, iba talaga pag si Jesus nandyan sa buhay mo. Amen? There's another guy. May share pa ako. Bulag siya for 38 years. Simula nung pagkasanggol, for 38 years, bulag, wala siyang nakikita kundi kadiliman lamang. No darkness. Wala siyang nakikita. Unable to walk. Ay, hindi pala, hindi bulag. Ito yung pilay. 38 years na pilay. Okay? Now,
Nandun siya sa Pool of Bethesda. Malala niyo yung Pool of Bethesda? Dumating si Jesus. Tiningnan siya. Anong gusto mo? Lumakad. Ang sabi ni Jesus, stand up and walk and pick up your mat. 38 years na hindi makalakad. Suddenly, nakatayo siya at nakalakad siya. Kung nandito siya ngayon, malamang sabihin niya sa atin, iba talaga pag si Jesus nasa buhay mo. Amen? And that is the message of the song to us today. No? Ano sinasabi? A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder, ano sabi? Tuloy natin kanta. More breaks a new and glorious morn. Kita nyo? Pag si Jesus nasa buhay mo, mga kapatid, iba talaga. Romans chapter 13. Basahin natin ang sabi ni San Pablo. The hour has come, everybody, for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. Paalala ni San Pablo, malapit na. Dahil ang Panginoon Jesus ay naipanganak, nabuhay, namatay sa krus, at nabuhay muli, rejoice. Kahit na weary world, rejoice. For yonder breaks a new and glorious morn is coming.